Alamin po natin yung latest update kaunay sa search, rescue and retrieval operation sa Bulkang Mayon. Nasa Camp 1 sa Mount Mayon si Kay Botastas ng GMA Bicol. Kay, kamusta na yung paghanap doon sa nawawalang Thai climber? Yes, Pia, sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung paghahanap doon sa 5 bangkay nga na biktima matapos ang pagbuga ng Mount Mayon kahapon ng alas 8 ng umaga. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin nag-aantay yung mga iba pang rescue team at ang PNP dito mismo sa Camp 1 kung saan tayo nakatayo ngayong oras na ito. At sabi nga nitong mga nakausap natin from the Disaster Risk Reduction Management Council, medyo mahirap talaga yung pagbaba ng mga bangkay considering yung panahon ngayon ay umuulan pa, kasi sabi nga nitong isa sa mga nakausap ko ay doon sila mismo sa gali o yung tinatawag na doon dumadaan yung grupo ngayon, yung 41 na rescue team, kasi yun yung pinaka mas mabilis o mas madaling daanan. Yun yung daanan ng lava. Pero since medyo umuulan ngayon, for sure, mas mahihirapan pa sila na ibaba yung 5 bangkay. Lalo pa kung mapapansin natin dito sa panahon ay zero visibility talaga. So hanggang ngayon wala pa tayong definite na time kung kailan talaga maibababa itong 5 bangkay. Alright, Kay, nabanggit mo no na nasa Camp 1 kayo kasi yung nakikita naming video parang medyo maulap no dun sa may tuktok ng Mount Mayon. Kamusta yung visibility ngayon? Kasi sabi rin dun ni Micaela Papan sa kanyang report na minsan bumababa yung mga chopper dahil may mga oras na naging zero visibility. Tama ka dyan, Pia. May mga oras talaga na zero visibility. Pero as of now nga, katulad nung nabanggit ko sa iyo, ay medyo unti-unti umuulan tapos titila yung ulan. So, hindi talaga matanggal yung mga fog, yung mga ulap dito. Kaya medyo nahihirapan din yung rescue team. Kanina, naglapag dito o lumapag yung rescue team o yung rescue chopper ng Philippine Air Force dito mismo sa kinalalagyan natin. Patuloy yung ginagawa nilang aerial inspection kasi if ever daw po pwedeng mailapag dun sa Camp 2 yung rescue chopper, dun na lang kukunin yung bangkay. Pero since mahirap daw masyado mailapag dun yung chopper, posibleng dito na lang sa Camp 1 at lalakarin na lang mismo ng 41 na rescue team na nandun mismo sa Rabbit Ear yung mga bangkay. Kay, ano yung distansya mula sa Camp 1 hanggang sa Camp 2? At gano'ng kataas na itong Camp 2 na ito? Yung distance muna, Pia, yung may babanggit natin, yung Rabbit or yung Camp 1 muna from Camp 2, halos 2 oras yung lakaran. At from Camp 2, dun mismo papunta sa Rabbit Ear na sinasabi ko, yun na mismo yung malapit sa crater kung saan nakalagay yung mga bangkay ay aabutin pa ng 2 oras din. Pero since may mga bangkay silang dala-dala, mas mahirap daw yung pababa. Kaya sabi nga nitong mga nakausap natin na nandito ngayon nag-aantay din ay doblehin yung oras. So 2 hours gagawin daw na doble, magiging 4 na oras yung simula Camp 2 papunta dito sa Camp 1. Pero as of now, yung pinaka-latest nating information ay wala pa yung rescue team sa Camp 2 mismo. Kung kaya hindi pa makapag-decide din kahit yung rescue team kung i-airlift ba yung mga bangkay or lalakarin na lang talaga. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin sila makahanap ng lugar talaga kung saan pwedeng lumapag etong rescue chopper. Pero kilinawin ko lang, no, hindi pwedeng magpalipas ng gabi yung mga rescue teams dyan maski nasa kampo sila, di ba? Kailangan bumaba bago dumilim, tama ba? Tama ka dyan, Pia. Yun nga yung yun yung plano dapat talaga nila na hindi po pwedeng abuti ng gabi yung rescue team dito kasi masyadong delikado. Pero sa initial na information natin kagabi, talaga nagtulak na yung rescue team. Alas 11 pa lang ng gabi ay pumunta na. Since ngayon medyo mahihirapan na wala pa daw definite na talagang plano, ang pinaka-concern pa lang nila as of the moment ay maibaba yung 5 bangkay kahit daw muna sa Camp 2 nang makapag-decide na sila kung ano ba yung way ng pagbaba ng bangkay, kung airlift ba o talagang lalakarin papunta dito sa Camp 1. Since dito sa Camp 1 yung pinaka-posible na pwedeng safe na lumapag yung rescue chopper. Alright, Kay, linawin ko lang ulit, no, panghuli na lang. Pag sinabi mo umuulan dyan, pabugso-bugso yung ulan, gano'ng kalakas yung ulan na yon?
parang umaambon tapos biglang lalakas. Like kahapon kasi super lakas ng ulan, pero at least ngayon pabugso-bugso parang umaambon lang siya. Tapos mamaya-maya titigil, tapos sobrang init na naman. Tapos ngayon nga, actually sa mga oras na to talagang umaambon na naman at posible nga lumakas pa itong ulan. Alright, pero sa ngayon wala nang abo. Wala nang pagbuga ng abo. Actually, hindi natin kasi ma-determine PA kasi sa sobrang dami ng ulap, talagang zero visibility talaga, lalo na dito mismo sa kinatatayuan natin. Alright, so malamig din dyan, Kay, no, sa kinalalagyan nyo. Tama ka dyan, Pia. Malamig yung ihip ng hangin at lalo pa at alam natin napakataas na itong kinalalagyan natin ngayon. Siguro abutin na ito ng 1,100 meter above sea level. Alright, Kay, maraming salamat sa iyo. Ingat kayo dyan. Si Kay Botastas po ng GMA Bicol.